Hello. Ano? Ulit. What's that, baby? Ano? Kuha na ba natin temperature? Hi guys! Happy Sunday! Welcome back to the vlog. Today's vlog is about our real American Bully breeding. Yung mga sinishare namin sa inyo previously ay mga clients namin, whelping clients. This time, we're gonna share with you our own production and a little bit of an insight about our program. We're gonna share with you particularly Bullet of BBT. Naka-base talaga to sa BBT Malolos, but dito siya manganganak sa BBT Pampanga. And minatch siya with ADB Luxor. Bullet! Kain ka pa, be? Guys, 10:35 p.m. So a few minutes or probably 1 to 2 hours after niya kumain, nag-start siyang magkalkal. So tingnan natin. Uminom pa naman si Madam. Kahit nagkakalkal na siya. Okay ka na, baby? Kunin ko na yung bowl mo. Kunin ko na ito, na. Okay. Gusto mo pa ba? Oh. Some more? You're done. You're done. Okay. Balik na natin itong bed mo. Okay. So right now it's 1:20 p.m. So yung kagabi na nakita natin, nagsistart siyang magkalkal, ganyan, a little bit restless. Binantayan namin siya pero on and off yun eh. So meron siyang time na hindi siya mapakali. Lalapit siya sa amin, iikot-ikot dito, ganyan. Tapos mamayang onte, babalik doon. Pero kumain pa kasi siya kagabi, kumain din siya kaninang umaga. So, we're not yet sure kung magtutuloy-tuloy, pero as you can see, ayan, laki-laki na ng tiyan niya, baby. Yun. Yung ina-expect namin due date sa kanya, supposedly is ngayong weekend based sa first stud niya. Pero
sa ultrasound ni Bullet, dito tayo, tabi tayo, baby. Tingnan natin kung kaya nating mag-vlog ng magkatabi tayo. Come here! Come here! Pero, sa ultrasound ni Bullet, ang nakalagay na due date niya is around first week ng February. So, okay lang din naman because yung bilang namin is yung first stud. Pwede naman kasi yung third stud dun siya nabuntis. So, it's possible. But it's important that you're already prepared. Kaya, yung first stud, dun talaga kami nag-base. Yun. So, si Bullet, dito ka nga baby, hindi ka naman nila makita. Puro quit lang nila yung nakikita mo. Dito. So, si Bullet, pangalawang liter na niya to. Yung unang liter niya, dito rin sa Pampanga pinanganak, pero winhelp siya sa Malolos. So, kasi nung time na yun, talagang ang nag-CCS lang ng mga aso namin, si Doc Nena, sa Shepherd Tea. So, ngayon, dito si Bullet sa amin because may mga wini-whelp pa din na puppies sa BBT Malolos. Most of our latest production, nasa BBT Malolos. Yung program kasi talagang ang in-charge doon, yung kuya ko. Dumating yung point na yung aming mga seasoned dogs, yung mga nauna naming mga dogs, mga, for example, si Rapture, si Dimas, ganyan. Dumating yung point na ang dami na nila dito. So, hindi namin ma-accommodate talaga. Plus, yung pamangkin ko, si Dwight na nandun sa BBT Malolos, siya yung in charge. Sila naman, dahil magtatay sila ng kuya ko, silang dalawa naman yung nagpa-plan dun sa aming program. Basically, our program is, of course, ang gusto namin is Real American Bully. Pangalawa, syempre, structure. Pangatlo, yung facial expression. So, hindi lang basta malaking dog, but kailangan maganda siya. So, hindi cute, hindi... Basta, may angas na dog, magandang itsura. Yung mga ibang dogs namin, may mga particular kami dun sa facial expression nila. So, yun. So, structure, facial expression, at saka yung temper. Itong si Bullet yung isa sa pinaka magandang temper na dog namin. Talagang ganyan lang siya. Kalmado lang siya lagi. So, syempre, ganun din yung gusto naming ma-produce. Sa ultrasound, ang nakita is may isang puppy. So, after nun, okay lang naman, singleton pup. Nagkaroon na naman kami ng singleton pup before. Pero, minabuti ng kuya ko na ipa-x-ray siya. So, pina-x-ray siya bago siya inuwi dito nung Thursday siya umuwi dito. Basta itong Thursday lang. January, kung Sunday ngayon, January 25 siya inuwi dito. Pina-x-ray siya. And nakita din sa x-ray, 5 na puppies. So, yun. Yun yung difference ng ultrasound at saka ng x-ray. Sa ultrasound, kaya mong i-confirm yung pregnancy. Pero yung accuracy kung ilan yung puppy, usually, dun mo siya makikita naman sa x-ray. So, kamukha nito, si Bullet, from one puppy na nakita sa ultrasound, nung in-x-ray siya, it was discovered na 5 puppies pala after all. Di ba, mami? Yun. So, ayan siya. Batang mataba. Nanghihingi siya kay daddy ng... Hindi naman siya pwede doon. Nanghihingi ka kay daddy ng pagkain. Maalat yon. Oh, kumain niya kaninang umaga. So, yun yung iniisip namin na, baka hindi pa, no? Pero titaken na namin siya ng temperature din kasi nga may mga oras na hindi na talaga siya mapakali. So, baka nagsistart humilab, tas nawawala, yung ganon. So, that yung gagawin natin. Tingnan natin yung temperature niya. So, wait, ako din yung thermometer. And dahil dito ko kukunin yung thermometer, papakita ko lang sa inyo yung mga puppies. Ayun sila, oh! Ayan. Nakita nyo ba? So,
So, ayun din si Liichi. Magkakasama silang anim dyan. Yan. O, kulit, diba? Kasi ito si Mommy. May ilaw sila dahil sobrang lamig lately. Baka sipunin. Malapit na tong magpabakuna. So, pinabuti namin na on na lang yung ilaw lagi. Umiyak na sila kasi nagugutom na sila. Hello, Mommy. So, anyway, we're gonna look for our thermometer. Okay, so mali ako ng punta. Wala din yung thermometer. Baka nandito sa gamutan. So, this is our isolation room. Andito si Pipa. Pipa! Kunin ko lang yung thermometer, baby girl. But this is Pipa. This is how she's doing right now. Hindi pa rin namin siya nilalabas kasi medyo may gas pa. So, baka mamaya mag-knock-knock ulit pag di namin nakita. So, dito lang siya. Anyway, hanapin natin yung aking thermometer. Ito. Ayan. Good girl! Oh, sige na. Good girl naman yun eh. Kawawa naman to si Pipa ko. Nasa isolation room. Good girl. Pagaling ka na, ha? So, alcoholin muna natin, no? Yun, ang worry ko baka wala na kaming battery, meron pa naman. O, si Daddy na yung mag-take para makuhaan ko sila ng video. Daddy, ikaw na yung mag-take ng temperature. Or i-set up mo dito para, dali mo siya dito. Dali mo siya dito para, yan dyan, para ma-set up ko yung camera dito, matulungan kita. Yan. Baby, temperature check, please. Dali ko ako. Okay. Thank you, baby. Temperature is, kita nyo ba? 37.3. Mababa na yun. So, usually, yung body temperature ng dog, ng dam in particular, pag malalapit kasi ng mga anak, bumababa yung body temperature nila. So, from 38, magiging 37. Sa case ni Bullet, 37.3 na siya. So, tingnan ulit namin mamaya, no? Kasi, usually, pag ganon, you're waiting about 12 to 24 hours bago yung mga anak na yan. Or magsa-start ng signs ng labor. Sa case niya, yung kagabi nga na pinakita ko, may times na restless na siya. Tapos, nawawala siguro, no? So, nakakatulog siya. Nakakakain pa din naman. So, iniisip namin kagabi, baka hindi pa kagabi talaga, baka nagsa-start pa lang. Nung at around 5 AM, lumapit siya kay Vlad. Tapos, parang medyo restless siya. So, akala namin, nadali na namin siya sa vet. Pero, maya-maya ng onte, wala na naman, lumayo siya, nagpunta na naman siya dun sa sulok niya. Sabi ng pamangkin ko, sabi niya, tita, kahit hindi yan buntis, nagkakalkal siya. So, hindi namin pwedeng pagbasihan na yun lang yung sign para dun sa yung magsa-start na ng active labor. Pero, kung madami ka na kasing nakita na dog na manganganak na, iba talaga yung restlessness nila pagka malapit na silang manganak. So, iba-iba yung labor signs, pero there will always be some form of restlessness na kakaiba sa usual na behavior nila. Nakita niyo ba siya? Bullet, come here! Come here, baby! Halika dito. Dito tayo. So, si Bullet, right now, baby, come. So, ngayon na nag-37
37.3 na siya, nag-message na ako sa vet namin nung temperature. Nung dumating si Bullet, nung Thursday, nag-message na rin ako sa vet namin. The next day, Friday, sabi ko, Dok, nandito na siya. Pero wala pa naman pong signs ng labor. But we think it's gonna be over the weekend. Possibly. So, at least naka-timbre na kami sa vet namin. Anytime it happens, alam na namin na alam niya na parating kami. Usually, when dogs give birth sa gabi or sa madaling araw, so it's very important na nahe-heads up yung vet para alam nila kung may inaabangan ba silang pasyente or wala. Sa case ni Bullet, and most of our dogs, actually, nasi-CS sila. Kasi nga sa bully, usually malaki yung ulo, hindi talaga dadaan sa puwerta. Meron kaming isang dog, si Pipa, yung pinakita ko sa inyo kanina. Siya lang ang dog namin na nag-normal delivery. And it was during the pandemic. Nagulat pa kami kasi nadinig na lang kami umiiyak na puppy and nandun siya sa crib niya. Kasi yung pala nanganganak na siya mag-isa. And then, pinasok lang namin siya sa bahay para i-assist siya. Actually, it seems to us, iba yung maternal instinct niya. Nag-kick in agad and kaya niya talagang manganak on her own. Kung halimbawa man, no? But it's always best na naka-alalay kami if anything happens. So, yun. For her, we're just waiting it out kasi sa vet namin, i-IE muna siya and malalaman doon kung pwede nang i-CS or hindi. So, not necessarily because nag-63 days na ganyan, i-CCS na siya. Hindi yon inaalaw ng vet namin kasi importante yung mga araw na nasa loob pa sila ng tummy. Lalo na kung hindi pa naman talaga manganganak. There's a risk of, yun nga, kulang sa araw kung binibiyak sila nang hindi naman sila actively nag-labor. So, yun. We're gonna wait it out a little bit and then we're going to update you kung ano na yung nangyari. We're keeping our fingers crossed and hoping for the safest delivery and healthiest delivery kay Bullet and also healthy puppies din sana. So, we hope to see you again, guys, in the coming days para sa update ng puppies at panganganak ni Bullet. Baby girl, let's go. Shh, come here. Come here. Come here. Come here. Say bye. See you later, guys. See you later. See you later. Let's go. Let's go, baby. Come on. Come on. Come on, baby girl. What?